Maraming salamat po. No? Ang ating pong biyahe from Binyan, Laguna to Calamba, Laguna ay itinigil na natin kagabi. No? On July 15, ititigil na rin natin ang biyahe natin from Alabang to Binyan. Effectively, putting a stop to our routes from Alabang all the way to Laguna, no? Yung stations natin dyan. To give way to yung construction na ginaganap for the North-South Railway Project ng PNR. Mag-uumpisa ho yan sa Clark, papunta ng Pampanga, from Pampanga, pupunta ng Bulacan, from Bulacan, pupunta ng Metro Manila, over Metro Manila, at matatapos sa Calamba, Laguna. So Chairman, ano naman po yung paghahanda natin para dun sa ating mga pasahero? Napakagandang question ho niyan. Meron ho tayong mga inassign na mga buses, no? Yung bus augmentation plan through the LTFRB na magbibigay ng prangkisa dito sa mga bus, especially in Metro Manila. Pinaghahandaan po namin, malamang ho after Christmas, around December, magsasara na po ang buong Metro Manila routes to give way para maumpisahan yung proyekto ng North-South Railway Project. Alam po ninyo, ang ginagawa natin, minomodernize natin ang railway system ng bansa natin. This will be electric trains and most of these are elevated. No? Napakagaganda ho nito. This is at par with world standards. Kaya ho natin ginagawa ito for two things. Mainly, para makatulong po sa trapiko sa Metro Manila. Marami na ang sasakay ng train in comfort and in safety. Hindi na po yan yung mga lumang train na ginagamit natin ngayon. Mga modernized electric trains po yan. Ikalawa, pwede na rin nating magawa yung tinatawag na decongestion of Metro Manila. Bakit? Kasi po pwede na silang tumira in the north and in the south. Babiyahe sila papuntang Manila, dito magtatrabaho, at madali ding makakalabas ng Metro Manila. Kasi it's going to cut by half yung transportation na hours ng ating mga riding public. Okay. Thank you, sir. So, thank you. Ano pa yung nais nyo ipaabot sa ating mga commuter, sir? Nais ko hong ipaabot. Humihingi ho kami ng konting pasensya sa ating mga riding public. No? Gumagawa naman ho kami ng paraan at tinututukan namin na magkaroon ng mga buses na tatakbo sa mga affected areas na yan. Pinapatupad lamang namin ang vision ng ating mahal na Pangulo na i-modernize ang railway system ng bansa natin. That is why I'm calling President Marcos the railway president of the country. Why? Because during his time, in the next 5 years sa natitirang panahon niya, so ng transportasyon sa bansa natin. Kasi minomodernize natin ang train system natin. And this is at par with what we're seeing sa ibang bansa, in China, in India, sa Europe. Magiging kapareho na, no, ang train system ng Pilipinas. At of course, who is better to implement his vision than the current Secretary of Transportation, si Secretary Jimmy Bautista. Ang maganda ho kay Secretary Jimmy, galing siya sa private sector. And this is a project that's done in partnership with the private sector. So meron na pong tinatawag na built-in trust and confidence si Secretary Jimmy sa private sector dahil galing din siya sa private sector.